Alright mga tol, pag-usapan po natin itong pagbatikos ni Senator Erwin o pagkondena dito po sa ginawa na pagbabanta ng Chinese Embassy sa ating gobyerno. Ito pong mga kamakailan lang usap-usapin si Senator Erwin Tulfo dahil sa kanyang Bendalo, no, yung kanyang naging issue po noon, no, maging sa citizenship etc. Marami pong pinag-usapan po sa kanya sa mga nakalipas na panahon, pero ngayon po, no, sa pagkakataon po na ito mukhang bumabawi si Senator Erwin sa mga mamamayang Pilipino po talaga, ha. Hindi po yung mga pro-China na Pilipino, ha, o DDS, kundi yung pong mga talagang Pilipino na naiintindihan yung sentimento na mga mamamayan patungkol po sa pangbubuli ng China. Yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. At syempre, huwag mong kalimutan na libre lang sumali sa ating monthly 100 peso raffle every time na madadagdagan ng ating channel ng 100 subscriber lamang, no. Pipili po tayo sa isang subscriber dyan na nagko-comment ng kanyang pangalan na may kasamang puso para malista po ang inyong pangalan. So yun na nga, umpisahan na natin to. Let's go. So, ayun na nga mga tol, no? Simple lang naman po yung uusapin dito, no? Meron pong mga ginagawang hindi maganda ang China sa ating bansa, especially sa WPS, and kamakailan lang naging uusap-usapan. Ito pong pagbabanta tila di umano ng Chinese Embassy sa ating mga taong gobyerno, no. Ibig sabihin po natin dito sa bagay na ito directly sa mga senador, if I'm not mistaken, ha. Ayun po yung ibinabanat nitong embahada ng China, which is itong sa nakalipas po nating video, nakita po natin ang dami mga tao na ang ginagawa po mga senador na nakaupo, sila Marcoleta, sila Bato, Cayetano. Tignan po ninyo yung previous video natin bago po itong video na ito. Nandun po yung mga pangalan ng mga may mga issue sa korupsyon. Sila pa yung malalakas ang loob na magpabagal o kumontra, tila kumontra, no? Hindi naman talaga masabi natin kumontra, hindi po sila bumoboto, no? Ang ginagawa po nila parang idinidelay po nila, kailangan pag-usapan ganito, ganyan. Kung hindi po ako nagkakamali, do your own research mga tol, ha. At sa bagay po na ito, yung sinasabi ko po, isa po si Erwin sa tumayo at nagsalita ng direktang pagkondena sa China. Panoorin po natin at saka po tayo magbigay ng huling final natin dyan, comment, opinion sa bagay. Panoorin po natin. Mr. President, I rise today in defense of dignity, our national dignity. Spokesperson of the Chinese Embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila.
to the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Because freedom of speech does not exist in your country. It is not practiced, it is not protected, it is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech, intimidate Filipino officials, or shame Filipino into silence. Mr. President, our government officials spoke only the truth. They defended our sovereignty. They spoke as public servants of a democratic republic. They are correct, and the Chinese government is wrong. Wala silang karapatan na punahin ang malayang pagpapahayag sa ating bansa. Dahil sa kanilang bansa, walang tunay na freedom of speech. Mga kritiko ikinukulong at misteryosong namamatay pa. Ang mga mamahayag, pinapatahimik, opinyon, kinokontrol, tulad po nangyayari doon sa Hong Kong, kung ilang kritiko nila ay kinulong na. Let us be very clear, Mr. President. The West Philippine Sea is ours. Our officials have the right and the duty to speak about aggression against our nation. And Filipinos, Mr. President, will not whisper in their own house just to avoid offending a foreign power, particularly China. No, 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 Mr. President. We do not take lessons on democracy from a government that jails critics. We do not take lectures on free speech from a system that suppresses it. Okay guys, so narinig naman po natin ng bahagya, bagamat hindi po yan yung buong video, mahaba-haba po ito. Hindi na po natin tinapos dahil para hindi na po masyadong mahaba yung video po natin. I will try to put it there na lang sa my comment section para mapanood ninyo yung mismong video, or i-search na po ninyo, okay, kahit di ko ilagay, makita po ninyo yung dyan, ayan, title, search na lang ninyo yan. Pero yun nga, bago po tayo magpaalam, simple lang naman, wala lang pagdedebatihan doon. Tama ba yung ginawa ng China na pagbabanta? Yes or no lang naman, if it's yes na tama, wag ninyong kondenahin. If it's no na alam mo na mali, no, that is not right, diba? It's a simple yes or no lang. Tama ba o mali? Pag mali, dapat pong kondenahin yan. Iparating yung sentimento po ng bawat isang mamamayang Pilipino sa pangbubuli, pang-aabuso ng kapangyarihan nitong China. Pero sa nakakalungkot po na bahagi, may mga senador po tayo nakaupo riyan na hindi po maintindihan yan, parang tila balak pang i-delay, sila na po yung mga senador na may mga issue ng korupsyon, diba? Nakakahiya na po yung ginagawa nila, pero dinaragdagan pa nila yung kahihiyan na yun. Talagang niyayakap po nila kung ano po yung nangyayaring sistema na ginagawa po ng China, parang sila na po yung nagdidikta maging sa Senado po. Kung sasakyan po natin yung ginagawa ng China, meron na silang impluwensya, pero yan po ay sa mga DDS lamang o dun sa mga pro-China na mga tao. Yan po yung masakit na katotohanan. May mga pwesto po yung mga walang sinasabi po nila parang tila walang puso sa mamamayang Pilipino. Dahil may mga issue ng korupsyon, nagsisinungaling sa SOSE, etc. Pinagtatanggol pa po yung dapat sana isa po sila sa
nagpo-promote ng interest ng ating bansa. Ano po ba yung kailangan ng bansa natin? Yun yung dapat na ipinaglalaban po nila eh. At hindi dapat doon sa alam po natin na nambubuli, hindi sumusunod sa international law. Simple lang, no? Hindi po tayo komunistang bansa. Gaya na sabi ni Senator Erwin, bagamat siya po ay marami po naging issue kamakailan, sa parte po na ito, tama po yung sinasabi niya. Totoo naman 'di ba? Walang demokrasya sa China. Sinesensor po lahat doon. At pinapatahimik, kailangan mo mag-submit sa Chinese Communist Party. No? Hindi po ganyan yung bansa po natin. At kung isa ka, no, sa mga naniniwala pa rin sa mga DDS, sa mga naniniwala pa rin doon sa mga pro-China na senador, pag-isipan po natin yan. Ipag-pray po ninyo na yung tama ang mangyari, no? Hindi mapunta sa bias. And China po, hindi naman the whole country is biased or masama ang ginagawa, pero yung government nila, yung namumuno sa kanila, masama po yung ginagawa. At tama lang na ito po ay makarinig ng katotohanan, ng correction, rebuking, no, pagkondena ng ating bansa. Kasi kung di ka magsasalita, hindi na makikita, malalaman, maiisip na lang ng mga nakakarinig China na lang ang may boses at sila ang dapat pakinggan. So hindi ganun ang mundo, hindi ganun umiikot, tumatakbo ang mundo. Pero prayer po lahat, na mapag-pray po natin na hindi po tayo mauwi gaya sa China, kung saan lahat po ay sinasala ayon sa pamantayan ng kanilang pamahalaan, no? Pati reliyon, etc. Masama po ang kalagayan yun. Wala pong komunistang bansa ang tunay na umunlad, no? Hanggang sa pinaka-ugat-ugat niya, kung sisilipin mo, kaloob-looban ng bansa, naghihirap po ang mga mamamayang totoo dyan, no? Marami pa tayong pwedeng pag-usapan sa video na to, pero ikaw, anong masasabi mo dito sa issue na to? Comment down below. Pag-usapan natin sa comment section. At huwag mo kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka palagi sa mga videos na parating. At syempre, para makasali ka rin, lagi natin pinapaalala, no, sa ating 100 peso raffle. Libre lang, mag-comment ka lang dyan ng iyong pangalan at heart sa tabi ng iyong pangalan, no, yung heart emoji. Tapos subscribe and notification bell, pindutin mo. So yun lang, kita ulit tayo sa susunod na video.